So guys, we have here SUV BMW 2010. Ang problema nito is yung kanyang i-start natin. So ang problema nito guys, yung kanyang SUV is yung kanyang gear shifter, no? Kusang nag-disengage. So may problema ito sa gearbox. So kailangan palitan ng gearbox. Sabi ko may sira yung gearbox, yung gear shifter or gear selector sa loob hindi na nag-hold, no? So whether or not bungi yung kanyang gear selector. And other than that, meron siyang brake pads wear. That's minor, whatever it is, that's minor. The major thing is the gearbox sira. So pupunta natin sa likod. Meron na siyang gearbox na binili. Titingnan natin ito kung anong meron dito. So ito yung gearbox na ipapalit, the whole gearbox. Okay, so madugo ito guys. Kita mo ang laki-laki ng gearbox niyan. So of course mabigat ito. Kailangan ng dalawang tao ito para buhatin, or kailangan natin yan engine crane para ma-knock down natin ito. So X3 ito guys, may problema yung kanyang gearbox. So sinabi ko na sa kanya na whether or not ipa-repair mo yung gearbox sa mga gearbox specialist. Nagtanong naman siya, which is sabi niya very costly daw. It takes about 1,000 euro to repair. 1,400, I mean 14,000 to repair the gearbox. So last option niya is bumili na lang talaga ng ng mga second hand gearbox from the outside, no? So yun nga, ito na nga siya, bumili na siya ng gearbox, and then yan yung kakabit natin pagka meron tayong time. So titingnan natin dito yung kanyang under chassis. So talagang talagang madugo. So lang talaga na meron tayong hydraulic jack na 4 tons. So talagang 4 tons hydraulic jack lang ang obra dito. So titingnan natin yung ilalim. So ang daming tatanggalin. Unang-una itanggalin mo yung kanyang propeller. That's a plan. Propeller. Yan yung mga agugot dyan sa kanyang gearbox. And pagtagal mo sa gearbox, siyempre yung clutch nya, clutch kit, clutch lining, titingnan pa rin natin kung ito ba'y palitan na din. So pagka palitan na yung clutch lining, sabay na lang din natin para para isang babaan na lang din. And then yeah, so ito yung pinaka project natin. And then may pupuntahan tayo mamaya, Audi E6. Ang sabi niya kailangan daw i-rebuild yung engine. So titingnan natin kung talagang pwede ba i-rebuild yung kanyang engine. At for the meantime, dito muna tayo sa BMW na 2010.
bubuksan natin yung makina nito, kung anong meron ng makina nito, anong klaseng makina nito. Okay, so buksan natin kung anong meron dito. Gusto natin malaman na walang makina. So ano lang ito guys, N47 na makina. So pangit actually na makina, N47, pangit. So ang maganda sa mga BMW yung makina na M57. Yun yung mga magandang makina. Ito yung mga makina na bigayin talaga. Kadalasan nito na putol yung kadalasan nitong mga makina na N47. Hindi naman sa talagang prone itong N47 sa mga timing chain na napapatid, napuputol, lalo na pagka hindi nyo siniservice yung kanyang regularly, like oil change. Dan sa mga shout out dan sa mga BMW na may mga N47 engine, pagka hindi nyo inalagaan ng oil ang iyong sasakyan, lalo na pagka ganitong model N47 engine, prone ito sa mga timing chain na napuputol, no? So talagang madugo. So ang pinakamaganda na makina na experiencehan ko is ang M57. Ito ngayon N47 ito. Nakapagpalit na tayo nito, timing chain. Ang timing chain ito is nasa likod, bandang likuran, diyan banda. So ang pagpalit ng timing chain ito is talagang talagang babaklasin buong makina, talagang all engine out. Like pwede din hindi baklasin, pero mahirapan ka, mahirap talaga pagka hindi binabaklas yung makina, dahil ang pag sit up sa timing, which is madugo din. So meron din tayong timing tool nito, yung N47. Okay, so tatanong natin din sa may-ari kung natapalitan na ba yung timing chain nito. So yan, and then whatever it is, ang plano pa lang is gearbox, no? Yung gearbox is we need to bring down the gearbox, obviously tomorrow after work if we have time. So we take down the gearbox little by little and then put it back on, kasi walang magagamit din ang may-ari, nagtatrabaho din kasi. So yun lang po na ang plano natin, yung gearbox, bring down natin yung gearbox and then papalitan ng gearbox, kasi ang gearbox niya is yung gear selector may tama na, no? Kusa nang nag-disengage. If your car guys, like BMW, like this BMW is SUV, when you're driving and then the gear shifter is automatically will disengage. So most likely there is a problem on the gear selector itself. So for that is very costly to repair. If the gear selector is damaged, or the teeth is damaged or somewhere else, that's the disadvantage of the thing. Worst case scenario, ang pag-rebuild ng gear selector, gearbox is very costly. Like I said, he asked the guy beforehand on how much the rebuild on the gearbox, and he said 14,000. So that is 1,400 to rebuild.
this kind of gearbox. So ako guys, hindi pa ako naka-experience ng rebuild gearbox, but I don't want to learn gearbox. I don't want to know, and I don't want to know to learn rebuilding gearbox, because no, I don't like kind of headache. But someday I will be like experiencing on how to do the rebuild the gearbox, like yung pinaglumaan siguro nito, subukan nating tanggalin, no? So baklasin ang yung pinaglumaan nito pag may time. So so that's all guys. So this is a BMW SUV quad gearbox.